Nandito na pala kami ngayon sa Dumaguete Port. Nagbayad na kami dito ng ticket, pati na rin yung terminal fee. Kasi pupunta pala kami sa Siquijor. Buong family ko po, pupunta kami noon. 31 kami. So, ayan na nga, naglalakad na kami kasi boarding na din. Late na din kasi kami nagpunta dito kasi late na kami nagising. Kaya sobrang nagmamadali talaga kami dito. Umiksena pa nga ako dito. Pero okay naman na. So, ayan, umulan din pala dito. Nag-noodles din ako kasi hindi na kami nakapag-breakfast kasi sobrang aga nga. Pagkatapos, kung makikita nyo, sobrang ganda ng sound ng music, diba? Nakaka-relax. Pagkadating namin dito sa Siquijor, sobrang ganda talaga ng kanilang dagat. Tingnan nyo, sa port pa lang. Sobrang ganda na. Umulan pa nga dito, makikita nyo naman dyan. So, pagkababa namin, pinagbawal pala sa amin dito ang baboy, kaya pinabalik na lang ulit namin. May dala kasi kaming tirang lechon sa ganap namin ng kahapon. Kaya ayan, pagkatapos umulan, sobrang lakas, pero tinakbo na lang din namin. Kaya sobrang basang-basa kami dito. Kung makikita nyo naman, diba? Tulong-tuloy talaga. Pero nakakatawa kasi hindi namin hinantay. Tumila naman yung ulan. Kung makikita nyo sa labas, mainit na. Nagmamadali lang talaga kami. Ayan si Papa, tsaka si Eson. Kasama ko sila dito sa isang jeep. So, nandito na kami sa Minas Guest House. Dito pala kami nagstay. Dito kami mag-i-stay ng one night lang naman. Sobrang ganda din ng place at sobrang mura. Imagine 31 kami, nasa 6,000 plus lang yung ginastos namin. Meron din silang billiards dito at pwede din kayong uminom kasi may binibenta din sila. Meron din pala sila ditong duyan at saka meron din sila ditong kayak. Libre lang din yung kayak nila. Pagkatapos, ang una naming pinuntahan dito sa Balete sa Siquijor ay ang Balete 3. So, pumunta kami dito at nagtingin-tingin na din kami dito ng souvenir. Pero, saglit lang dyan ang pag-check ko ng souvenir kasi dumiretso na lahat ng family ko doon nga sa Balete 3 na meron nga dito silang pond na malaki, which is merong mga isda. Talagang saya kasi sarap sa paa. Na-experience ko na din to dati sa Thailand. Nung nag-Thailand ako. So, hindi siya bago sa akin. Pero sa family ko, bago siya sa family ko. Kaya nag-enjoy talaga sila ng sobra. Kung makikita nyo, ayan, sobrang ganda din dito talaga. Marami din kaming pictures na kuha dito. Which is, pinost ko rin sa Facebook at sa Instagram ko. So, ayan, pagkatapos namin dito, nag-check ulit kami ng souvenir kasi yung mga pamangkin ko, mamimili sila. Pagkatapos, dumiretso nga kami dito sa Kapitana kung saan yung walis tingting, ayan, para kang witch. Ayan. Ang ganda din nakuha ko dito, pero mas maganda yung kuha ng mga pamangkin ko. Dumiretso nga kami dito sa Lazi Church. Sobrang ganda kasi Armenia feels talaga yung naramdaman ko dito. Kasi parang sa Armenia din talaga siya nung pumunta kami doon. Mga old churches kasi doon din. So ayan, pumasok lang din ako dito. Nag-pray ako saglit. Pagkatapos, bumili na din pala kami dito ng ice cream. O, diba? Masarap. Hi, Papa. Love you. Ayan, nag-sorbetes kami dito kasi namiss ko din talaga. Ayan yung mga kapatid ko at pamangkin ko. Dumiretso rin pala kami dito sa Cambugahay Falls. Naku, sobrang hirap dito kasi as in, grabe yung yung pagod namin dito kasi umulan tapos ang dulas-dulas ng lalakaran kaya kami nakahawak dyan kasi sobrang dulas talaga as in, sobrang hirap pero carry pa din kasi syempre nandito na kami, diba? So, ayan na nga, nandito na nga kami at nag-artila kami dito ng balsa, nasa 20 per person siya. So, ayan, madami kami dito, 10 ata kami dito or sobra, kaya 300 ata yung binayaran ko dito. Tapos nagbayad din ako sa nagkuha ng video at picture namin kasi sila yung nagpakahirap talaga para makuha ng kami ng magandang shots. Kung makikita nyo, yung kulay dyan is hindi siya blue pero sa totoo talaga, blue daw talaga to. Dahil nga umulan dito at laging umuulan, kaya naging ganyan po yung tubig dyan. Pero sa mga normal days daw talaga, sobrang ganda talaga ng tubig dito. So, sa taas niyan, may falls pa. Hindi na rin nga kami pumunta doon dahil sobrang dulas nga. At saka may mga bata kaming kasama. Kaya minabuti namin dito na lang kami sa baba. Kasi para safe naman kaming lahat. So, pagkatapos namin dito,
dumiretso na din kami sa may Tinapayan ba yun? Dinala kami ng tour guide namin sa bilihan ng tinapay, which is hindi naman kami nakabili ng bongga ng tinapay at ito lang yung nakuha namin kasi yung gusto ko na cheese bread wala, niluluto pa so magtatagal pa. Dumiretso na rin kami dito sa Paliton Beach kasi isa din daw tong mini Boracay, pero pagkadating namin dito is hindi siya high tide, low tide siya, kaya parang hindi ganun kabongga din. Pero tingnan niyo naman yung mga lubi or niyog dyan, coconut tree. Sobrang ganda talaga niya. Yan, nag-ikot-ikot lang kami dito. Nagpa-picture saglit. Kasi gusto nga sana namin antayin yung sunset. Pero parang hindi ganun ka okay yung panahon. Makulimlim siya. So, feeling namin hindi na talaga lulubog yung araw. Kaya ayan, pumunta kami dito para mag-ikot-ikot lang kasama ko yung family ko. So, sobrang saya lang namin kasi after how many years, nagka-banding-banding ulit kami. Pagkatapos namin dito, dumiretso na nga kami sa aming tutuluyan dito sa Minus Guest House. Dito yung lahat ng mga pamangkin ko, dito sila matutulog. Tapos, dito naman yung mga kapatid ko. Tapos, sa kabila naman is kami, family ni Eson. Diyan, dalawa kasi yan. Doon sila mama, mga kapatid ko at kami dito sa kabila. Yung mga lalaki naman is doon sa harap. So, 4 na kwarto yung kinuha namin. Then, nung kagabihan, naglaro lang kami dito ng volleyball. Kung makikita niyo, sobrang dilim kasi nga, late na din to. So, laro-laro lang kami. At sobra ako nag-enjoy dito kasi na-miss ko talaga mag-volleyball. Mahilig din kasi ako talaga maglaro ng volleyball. Hindi naman ako kagalingan, pero naglalaro ako. So, pagkatapos namin maglaro ng volleyball, naligo na nga kami dito kasi magdi-dinner na din. Hindi na rin pala ako nakapag-video. Pagkatapos din namin mag-dinner, naglaro na nga kami dito ng bingo. Ang saya-saya talaga namin dito, sobra grabe. Na-miss ko nga habang nag-voice over ako, sobra kong na-miss yung family ko. So, ayan, tambay kami dito, inom, bingo. Pagkatapos, nag-billiards na rin sila dito, yung mga lalaki. So, nakakatuwa lang kasi nandiyan kami sa gilid, nanonood at umiinom, tapos sila naman ay naglalaro ng billiards. So, pagkatapos niyan, mga 2 AM, pumasok na din ako kasi hindi ko na talaga kaya yung anto kasi nakatatlo or 4 din ako na lights dito. Kaya, ayun, sobrang, ako, bangenga na talaga ako dito. So, yung iba dyan, natulog sila ng 5 AM, pero grabe, ang lakas nila kasi 7 AM nagising din sila. Kasi 10 AM na yung alis namin pa balik sa Dumaguete. Kaya, ayan, mabilisan na rin nagalaw. Nag-breakfast lang kami ng kinaumagahan. Hindi ko na rin yan na video yung pag-breakfast namin kasi nagmamadali talaga. At tingnan nyo naman, umulan na naman. Pagdating namin dito umulan, pagbalik namin umulan pa din. Pero pagkadating natin sa port, hindi naman na umulan. Kaya ayan, pinauna na din namin yung pamangkin ko dito para makapagbili ng ticket. So, hindi na rin kami nahirapan. Kaya dumiretso na rin kami dito sa barko. So, pagkadating namin dito sa Dumaguete, hindi na nga ako nakapag-video. Bumili na rin kami sa Silvanas para pasalubong. Ayan, dumiretso na rin kami dito sa Silay. Dumiretso na kami papunta sa Negros Occidental. Ayan, so, nakakatakot pa nga dito kasi sobrang dilim talaga ng dinaanan namin. Pero, ayun, safe naman kami nakauwi dito at ang sobrang saya, mamimiss ko talaga to. At namimiss ko na habang nag-voice over ako. Yun lang, thank you and God bless everyone. Bye!